Sa mga masukal na kagubatan ng Pilipinas, may nilalang na kinatatakutan at iginagalang, ang tikbalang. Isang halimaw na kalahating tao at kalahating kabayo na ayon sa mga alamat ay naninirahan sa gitna ng dilim at usok ng mga bundok. Matangkad, payat at mahahaba ang mga paa at braso. Tila mahirap paniwalaan na ito'y mula sa imahinasyon lamang. Sinasabing ang kanyang ulo ay ulo ng kabayo. May kumikislap na mga matang pula at bawat yabag ng kanyang hooves ay nagdudulot ng takot at kaba. Pinaniniwalaan ng ating mga ninuno na ginagamit ng tikbalang ang makapal na usok at ulap upang lituhin ang mga manlalakbay. Kaya't kung ikaw ay nawala sa kakahuyan, baka siya na ang naglalaro sa iyong guni-guni. May mga paniniwala ring upang makaiwas, kailangang magsuot ng pulang tali sa bewang. O kaya na may bumaling ng damit ng pabaliktad upang matigil ang mahika ng nilalang na ito. Ngunit, may isa pang mas malaking lihim, ang tungkol sa kanyang gintong buhok. Sinasabi ng matatanda na kung makuha mo ang nag-iisang gintong buhok mula sa kanyang makapal na balahibo, maaari mo siyang paamuhin at gawing alagad. Ngunit ito ay mapanganib dahil kailangang sakyan ang tikbalang at bunutin ang mahiwagang buhok habang siya'y nagpupumiglas. Iilan lamang ang nagtagumpay at ang mga nakagawa raw nito nagkaroon ng isang makapangyarihang tagapagbantay. Hanggang ngayon, ang tikbalang ay nananatiling bahagi ng ating alamat at kababalaghan. Siya ba'y nilalang lamang ng ating imahinasyon o isa talagang espiritu ng kagubatan na naghihintay sa dilim? Ang sagot ay nananatiling misteryo. Kung maririnig mo ang yabag sa likod mo habang naglalakad ka sa kalaliman ng gabi, handa ka bang hindi lumingon? Kung may nais kang kwento, ikomento mo lang dyan sa baba. Bukas din ang ating pahina sa nais na magbahagi ng kwento at mga karanasan. Huwag kalimutang i-follow ang Daigdig ng Kababalaghan. I-share nyo din ang ating post. Maraming salamat. Hanggang sa muli, mga kaibigan.